lahat na samahan nyo kami mag-pray, magsamba, magsamanaan ng Panginoon dahil siya at ang salvation ng Panginoon is on us. Church, I want you to think of something before tayo mag-pray. Something kung bakit sa tingin mo binigay ni Lord sa iyo yung salvation na yun. I'll give you 1 to 2 minutes. Think about something about yourself. Bakit binigay ni Lord yung salvation na yun sa bawat isa sa atin? Let's pray, God and Heavenly Father, Panginoon. Lord, we thank you for the salvation. Maraming salamat, Ama, dahil hinayaan mo ang iyong bugtong na anak na bumabali dito sa mundo upang patawarin kami, Lord. Upang linisin kami. Upang baguhin kami. At upang magkaroon ng Diyos na mamahalin kami at mamahalin namin. Lord, because of your Son Jesus, we receive that salvation. We receive that gift. We receive that grace. And I believe, I trust, and I know, Lord, that your salvation is here in this place. That your salvation is within your people. That your salvation is on this corner of the church. That your salvation is with your people who shout of praise, of joy, that will dance. Because your salvation is here, Lord. That you will receive your salvation, and your salvation is the one who will keep us being with you, Lord God. In Jesus' mighty name we say amen. Sing this, church. Sing. God above all the world in motion, God above all my hopes and fears, and
salvation, Lord. Salvation is here. Salvation is here and lives in me. Salvation is here. Salvation that died just to set me free. Salvation is here. Salvation is here and lives in me. Salvation is here. 'Cause you are alive and you live in me. Salvation is here. Salvation is here and it lives in me. Salvation is here. 'Cause you are alive and you live in me, church. 'Cause I know my God saved the day, and I know His word never fails, and I know my God made a way for me. It's gonna be alright, 'cause I know my God saved the day, and I know His word never fails, and I know my God made a way for me. Salvation is here. Salvation is here and it lives in me. Salvation is here. 'Cause you are alive and you live in me. Just sing this. 'Cause I know my God saved the day, and I know His word never fails, and I know my God made a way for me. It's gonna be alright, 'cause I know my God saved the day, and I know His word never fails, and I know my God made the way for me. Salvation is here. Yes, Lord. Salvation is here, oh God. Salvation is here. Salvation is here. Yes, and we're gonna stop. We won't stop praising the Lord. We won't stop giving His name the glory and honor, for He is our God. He is our Lord. He is Jesus, and He deserves every praise in our lives. Listen this. Let everything inside us spread. Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord. Let everything inside us spread. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. A praise in the valley. A praise on the mountains. A praise when I'm sure. A praise when it's out. A praise when I'm numbered. Praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drown. Yeah, as long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, we're gonna praise the Lord. Oh, my soul. I'm praised when I'm low. Yes,
music to him with timbrel and harp. For the Lord takes delight in his people. He crowns the humble with victory. Let his faithful people rejoice in his honor and sing for joy on their beds. May the praise of God be in their mouths. To sing this. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rode and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'm God. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep this inside? I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep this inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I gotta praise the Lord, oh my soul. Oh, we praise you. Oh, we praise you. Yeah. And let everything that has breath be praised the Lord right now. Let everything that has breath, oh praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath, oh praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath, oh praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Yes. Oh, we praise. Praise you, Lord. Praise because you're worthy. We praise because you're worthy of everything, Lord. Yes, please. Revelation 4:11. Worthy are you, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they existed and were created. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Sing this, church. Worthy is your name,
Before we sing this one, I want you to lift your hands up. Higher. Taas natin yung mga kamay natin. Medyo pa sa Panginoon. Not just in this place, but for the Lord. Please raise your hands with us. So sing this. Exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. Show your hands to Him. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is Just the your church. name. Worthy Is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve Sing with this to me. Sing this. Worthy is The Lord is King. He is robed in majesty.
Indeed, the Lord is robed in majesty and armed with strength. The world stands firm and cannot be shaken. Your throne, O Lord, has stood from time immemorial. You yourself are from the everlasting past. The floods have risen up, O Lord. The floods have roared like thunder. The floods have lifted their pounding waves. But mightier than the violent raging of the seas, mightier than the breakers on the shore, the Lord above is mightier than these. Your royal laws cannot be changed. Your reign, O Lord, is holy forever and ever. Yes, worthy is your name, Lord Jesus. Worthy is your name, O Holy Spirit. Worthy is your name, our God in heaven. You are a majestic God, a God who is omnipresent, omniscient, omnipotent. Your love knows no boundaries. Walang hangganan ang iyong pag-ibig, Panginoon. Kaya karapat-dapat lang na purihin ka magpakailanman. Ang iyong pasensya ay hindi nauubos. Ang iyong kagandahang loob ay walang hanggan. Kaya narito kami sa inyong harapan. Makasalanan na napatawad na, makasalanan na patuloy na nabibigo sa maraming pagkakataon. Panginoon, sa aming mga puso, meron kaming mga dinadala. Patawarin mo kami kung ito'y hindi nakalulugod sa inyo. Turuan mo kami nagpasakop sa isa't isa. Turuan mo kami na sundin ang daan ng pagkakaisa at kapayapaan. Alisin mo sa amin ang anumang bagay na hindi nararapat dahil ito'y nakakasama sa iyong pangalan. Alisin mo sa amin ang kaisipan ng pagmamataas. Ihanda mo kami, Panginoon, upang muli maging sisidlan ng malalim at malawak na pagkaunawa na kami ay inyong pinili. We are one of the elect na kami pinili ninyo, Panginoon. Na alam ninyo simula pa sa simula kung ano ang aming magiging kahinatnan. Subalit katulad ng isang nalulunod, salamat, Panginoon, na nakita namin ang iyong katotohanan. Yung lubid ng kaligtasan ay aming tinanggap. Sabi nga ng awit, salvation is here. Kaya salamat na nagpasya kami na yung lubid na dinala ng iyong anak na sa pamamagitan niya na nakatayo sa pagitan namin at sa inyo, Panginoon, kami ay tumangan at ngayon tulungan mo kami na manatili sa ganong kalagayan na hindi kami aasa kanino man kundi aasa kami sa iyo, Panginoon. Puspusin mo ng iyong banal na espiritu ang lalaki na itatayo mo ngayon. Gamitin mo siya para kung ano man ang nasa aming kaisipan na hindi nararapat, alisin yun yung Panginoon. Pagkatapos ng gawain na ito, kami pawihin nyo na punong-puno ng biyaya na handa naming ibahagi sa iba ng pag-ibig sa isa't isa at pag-ibig sa iyo, Panginoon, ng paggalang sa mga pamamaraan na kayo ang nagtakda, Panginoon. Nais mo, Panginoon, lahat ay gawin namin ng may kaayusan. Dahil, Panginoon, you're a God of order. Your majesty is seen in the orderliness of all your creation. Glory be unto you, O Lord. Glory be to the Son, to the Father, and to the Holy Spirit. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Pagpalain tayo ng Panginoon. Amen. You can take your seats, church.
For I know that God saved the day, and I know His word never fails. Amen. Amen. So He is worthy to be praised. Pwede mo palakpakan natin ang Lord? Alright. So, sa great morning po, no? Kahit medyo maulan, still, God saved the day. So, yeah. So, meron tayong bagong series ngayong October. And it is titled as God's Awesome Majesty. Pwede ba sabihin ng church, God's Awesome Majesty. So dito, sa bagong series na to, still nasa Book of Romans pa rin tayo. So we're on Romans chapter 9. So ang subtitle natin is, Are You a Christian? Tanungin mo yung katabi mo, Christian ka na ba? Christian ka ba? So, dito, are you a Christian inwardly or are you a Christian outwardly? Ikaw ba ang pagiging Kristiyano mo ay nasa panloob? O ang pagiging Kristiyano mo ay nasa labas lamang? Na pag nandito ka sa church, you are a Christian, at pag nasa labas ka ng church, you're not a Christian anymore. Sino po yung ganun dito? Siyempre, walang magtataas ng kamay. Walang magtataas ng kamay. So now, when we're talking about God's awesome majesty, we're talking about His sovereignty. Ang kanyang dakilang kapangyarihan. Lahat ba kayo nag-agree doon? Na pag tayo nire-recognize natin yung majesty ng Lord, ibig sabihin yung sovereignty niya, yung kadakilaan niya, dapat nabubuhay sa atin. Can I get an amen to that? So let's normalize saying amen. Because doon natin napapakita yung unity ng church. And that we are one in God. Amen? Amen. So let's be vocal on that. So sovereignty is defined as, parang nagtitesis dito, no? So, nandito kasi si Prof. Jun eh. So welcome po pala kay Pastor Jun and Pastora Tita. At grabe yung glory ng Lord sa ginawa sa buhay nila. So, let's move on. Sovereignty, ang dakilang kapangyarihan ng Diyos. So it is defined as to extract obedience from people who inhabit it. So yung sinabi dito, yung sinesearch ko siya kay sa matinding dictionary ng mundo ngayon, kay Google. Sabi niya, to extract obedience. So yung sovereignty daw is kukunin mo yung obedience dun sa isang tao. Hindi lang siya sinabi na sumunod kayo, but to extract. Kukunin mo siya doon sa tao na yon para sumunod siya. That is sovereignty from people who inhabit it. Now, ano naman yung ibig sabihin ng inhabit? So, pare-pares tayo, hindi masyadong ganun kagalingan sa English, kaya nag-Google ulit tayo. Sabi ni Google, ang inhabit daw is someone who reside in or who abide in. So, pag pinagsama natin siya, yan. So sovereignty, God's sovereignty can be seen to those who belong and abide in Him. So ang dakilang kapangyarihan daw ng Panginoon ay nakikita dun sa mga tao na nasa Kanya at ang mga taong sumusunod sa Kanya. Amen? So it doesn't end on just knowing God. It doesn't end after you rose from the water sa baptism. So hindi doon natatapos, doon pa lang nagsisimula. Amen. So sovereignty of God is not, it doesn't end on knowing God, but about abiding God. So dito nagsisimula yung problema. So problema agad, no?
Kuya Aga, wala ba tayong dyan? Good news muna. Kasi umagang-umaga may problema agad. That's why nasa church tayo. Kasi tayo mga tao na maraming problema. Amen. Amen. So the problem arises here. Na pag merong taong namumuno, we don't want someone to govern over us or have control over us. Tama, sino yung mga estudyante dito? Yung mga nagtatrabaho, yung mga nasa bahay. Meron din nag-govern sa atin sa bahay, naramdaman ko na po yan yung nagpakasal ako. So, amen, di ba? Nag-agree yan si Papa. Ngayon naiintindihan ko na po ang pagiging Papa ko. So sa trabaho, ang nag-govern sa atin ay ating boss. Right? Sa ating school, ang nag-govern sa atin ay mga guro. So, ang nature daw ng tao is ayaw niya yung may taong nagko-control sa kanya. Kasi ginawa tayo to be independent. Mabuhay ng sarili, mabuhay ng may kalayaan, mabuhay ng may freedom. Pero nung pinag-uusapan na natin yung sovereignty, yung dakailang kapangyarihan, ibig sabihin ba pag in-accept ko na si Jesus, siya na may control sa buhay ko? Amen? Amen. Di ba? So God governing power is within His nature. So, sinabi natin kanina, pag ang isang bagay or isang tao is may control sa atin, mahirap kasi hindi tayo makagalaw, wala tayong freedom. Pero sinasabi dito, ang sovereignty ng Panginoon is yung God governing power niya is within His nature. So ano bang nature ng Panginoon? Ito ay based sa characteristics ng Panginoon. Ang sovereignty power ng Lord is bounded with His love, with His wisdom, His kindness, and His compassion. So the sovereignty of the Lord is bounded. Napapaloob siya doon sa kanyang love, sa kanyang wisdom, sa kindness at compassion. So bakit tayo matatakot magpasakop sa Lord? Bakit tayo ngayon matatakot na may nag-govern over us? Amen? So, sa Romans chapter 8 verse 28, sabi doon, and we know that all things work together for good. Pwede niyo bang sabayan niyo ako sa pagbabasa doon? Romans 8:28. And we know that all things work together for good. To those who love God, to those who are called according to His purpose. Amen? Pag tayo ay nasa sovereignty ng Lord, lahat ng bagay ay magiging maayos. Lahat ng bagay may kaayusan. Diba? Kaya nga merong mga enforcers sa kalsada para magkaroon ng kaayusan. Kaya tayo merong presidente ng bansa para magkaroon ng kaayusan. Kaya tayo merong magulang sa bahay para magkaroon ng kaayusan. So ganun din ang Lord. He wants to be sovereign over us para magkaroon tayo ng kaayusan sa buhay. Amen. Sabi nga sa Tagalog baka siguro nakatingin sa pwede ba Kuya Aga word by word? Pwede bang word by word? So gawin natin Tagalog. So sabi sa Roma 8:28, alam natin na sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. So we are in a work in progress. Ang sabi ng Lord doon, kung babalikan natin, lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti. We often see the sovereign of God, yung kabutihan ng Lord, kung nasaan tayo ngayon, kung nasaan tayo, nasa present time. Yung ginagawa ng Lord, akala natin ay nakikita na during this time.
Pero ang sabi dito, yung ikabubuti. So, ibig sabihin, future. We are in a work in progress. So, lahat ng ginagawa ng Lord sa'yo ngayon, Lord, kala ko pag nagpabaptize na ako, magiging okay na yung buhay ko. Lord, pag tinanggap na kita, kala ko magiging smooth na lahat. Na Lord, yung baptism, kala ko makikita ko yung sobrang amazing works mo. Pero Lord, ba't ako nahihirapan ngayon? Bakit ako nandito sa part na parang ang tagal ng kilos ng buhay, ang bagal ng galaw ng mundo? Because dito sinasabi ng Lord, all things work together for good. Doon pa lang sa ikabubuti mo. You are in a work in progress. Sabihin mo sa katabi mo, you are a work in a progress. So God wants to be sovereign in your life because He is preparing something good. So nagre-ready ang Lord para sa mas magaling na Jethro, para sa mas poging June. Diba? Kung ngayon hindi ka pa magaling, kaya hindi ka pa pogi, malay mo bukas bigla kang pumogi. Di ba? Malay mo, hindi ko na sinasabi hindi pogi si June, pero malay mo bukas mas pogi siya. Di ba? So, sabihin mo sa katabi mo, antay-antay lang kapatid. Popogi ka rin. Gaganda ka rin. So, antay lang. Huwag kayo magmadali. Huwag muna kayo pumunta kay Belo. Antayin mo si Lord. Huwag muna kayo magpaganda. Sabi ng Lord, aayusin ko yan para sa'yo. Amen. Amen. So, regardless of time, the Lord reigns. Sabi nga sa isang kanta, Diyos ka sa amin. Hindi po ako kakanta, huwag kayo mag-alala. Sabi doon sa verse, ang title na is Diyos ka sa amin. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Lagyan natin ang tono, huwag na siguro. Sa lahat ng panahon. So in the midst of sovereignty of God, nakakaramdaman tayo ng kamalian, nakaramdaman tayo ng pagka-down. Pag kinakanta natin to, sa lahat ng panahon, Lord, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan ka sa amin. Right? The other song, ang sabi naman doon is adlaw, adlaw, araw-araw. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. So one Sunday, nagdadrive kami pa uwi. Biglang pinapakinggan namin yung live every Sunday. Pag pauwi kami, diba nagla-live po tayo sa Facebook. So yung mga wala po dito, hi mga Facebook friends. Sana po makasama namin kayo dito. So every Sunday, after church, pag pauwi, nakakatapos po kami ng isang service. Ganun po kalayo yung pag-uwi namin. Para nakadalawang church kami sa isang araw. So habang pinapakinggan namin yung kanta, sabi doon, ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. So napatanong ako, nung tinugtog ko ba to, nag-reflect ba sa akin itong mga words na to? Na Lord, kahit sa anumang panahon, Lord, kahit bumabagyo, kahit mahirap ang panahon, kahit anumang pagkakataon, Lord God, kahit anumang maging sitwasyon, kaya ko bang purihin ang Panginoon? Ask yourselves, sa panahon na hirap ka, sa panahon na lugmok ka, can you still praise the Lord? Are you sure? Kasi dumaan ako sa moment na kala ko kaya ko. Kasi kinakanta ko siya, Lord, kahit anong mangyayari, ikaw pa rin ang pupuriin. Pero ang katotohanan niyan, mahirap magpuri pag ikaw ay broken-hearted. Mahirap magpuri pag wala kang makain during recess time. Mahirap magpuri pag wala kang masakyan, pag pauwi ka galing trabaho. On the sovereignty of God, can we still see His glory on our lowest? Pag nagpasako ba tayo sa Panginoon, masasabi pa rin natin na, Lord, ikaw at ikaw pa rin.
Kahit anong gawin mo, Lord, kahit anong sitwasyon ibigay mo sa akin, kahit anong pagkakataon, Lord God, ikaw at ikaw pa rin. Because the Lord is expecting us to say that to Him. Nung panahon na inaccept natin si Lord, yung panahon na sinabi natin, I am a Christian, inwardly. You're saying that to God, Lord, kahit anong mangyari, ikaw at ikaw pa rin. Lord, kahit man gaano kahirap ang aking pinagdadaanan, ikaw at ikaw pa rin. So let's do a heart check. Are you a Christian inwardly or outwardly? So introduction pa lang po yan. Yung kanina. So introduction pa lang yun. Dito, pag-uusapan natin kung ikaw ba, i-assess mo yung sarili mo, ikaw ba ay Kristiyanong panloob or Kristiyanong panlabas? So tanongin mo ulit yung katabi mo. Sa sagot mo kanina, magbabago ba yung sagot mo? Yan. So, punta na tayo sa verse. So ito ang pag-uusapan natin. Romans chapter 9 verses 1 to 18. So sabi sa Romans chapter 9 verse 1 to 2, I am telling the truth in Christ. I am not, si Paul ang nagsasalita dito. I am not lying. My conscience testifies with me in the Holy Spirit that I have great sorrow and unceasing grief in my heart. So sabi ni Paul dito, sinasabi ko yung katotohanan. Alam ng Holy Spirit yung konsensya ko. Alam niya na nasasaktan ako. I am not lying that I have great sorrow and unceasing grief in my heart. So napapatanong siguro kayo, bakit sinabi ni Paul to? Kasi itong chapter 9 na to, Paul expresses emotions over Israel, sa mga Israelita, sa mga Jews. So, knowing that not all Israelites will be saved. So, nung nalaman ni Paul na hindi pala lahat ng kababayan ko, hindi pala lahat ng Israelites ay masasalba. Hindi sila mabibigyan ng salvation. So, sabi ni Paul, nalungkot siya. Actually, broken-hearted si Paul. Sabi niya, mayroong great sorrow. Hindi lang siya sorrow, great sorrow and unceasing grief. May pagdadalamhati sa aking puso. So, ganun kawasak na wasak si Paul nung nalaman niya na hindi niya kasama lahat ng Israelites sa salvation na sinasabi ng Lord. So, being a Christian doesn't mean hindi ka na malulungkot. Amen. Even si Paul nakaramdam ng kalungkutan, ng kasamaan ng loob, ng pagdadalamhati. Diba akala kasi natin pag Christian kunyari namatayan ka ng tatay, ini-expect ng ibang tao, kasi Christian ako, praise the Lord, patay na ang tatay ko. Praise the Lord, wala na siya. Okay na lahat, hindi ako magiging malungkot, magiging masaya dapat ako. Hindi, sinasabi dito ni Paul na valid yung kalungkutan mo. Sabi mo sa katabi mo, valid ang kalungkutan mo. Okay lang malungkot. So point number 1. He chooses the people to be around you. So the Lord chooses the people to be around you. Ano ba ibig sabihin ng be? Si be. He chooses the people to be around you. Ano ibig sabihin yan? Pag sinabi nating be, it is a choice or may willingness ka na gawin. Diba? I want to be, she wants to be, may willingness na gawin yung isang bagay. Hindi siya yung napipilitan lang or natulak lang. So Paul showed a rare depth of love and sacrificial love for others. So on the other hand, do you see yourself like a Paul? Nakikita mo ba yung sarili mo para kang si Paul? Na you are willing to sacrifice your time,
your energy, your money, and control to see others come to faith to Jesus. Nakikita mo ba yung sarili mo na meron kang tulad ng puso ni Paul? Examine your heart. Meron ba kayo sa puso nyo na tulad ni Paul na na may desire kayo para i-save yung kamag-anak mo, yung schoolmates mo, yung katrabaho mo? Do you have that desire? Meron ba kayong ganun na pag hindi sila na-save, masakit para sa akin? Pag hindi ko sila na-share ng gospel, masakit para sa akin? Do you have that great sorrow then? Knowing na hindi lahat ng kakilala mo, hindi lahat ng kaibigan mo mapupunta sa heaven. Because that is the truth about Christian. Pag sinabi kang Christian ka, buhat mo buong kamag-anak mo, lahat ng kakilala mo. Kasi gusto mo lahat sila ma-save. Amen? So dito, ganun din yung sinabi ni Paul. Jesus, Lord, gusto ko sila lahat ma-save. Pero ang sabi sa kanya, Lord, hindi lahat. Hindi lahat. So ngayon, sinasabi dito, the Lord chooses the people to be around you. So ikaw, kung nandito ka sa church, kung sino nag-invite sa'yo, He choose that person to be there para i-invite ka. May pinili siyang isang tao para daling ka sa simbahan. May pinili siyang isang tao para buksan yung isipan at puso mo kay Kristo. Kaya kung nandito siya ngayon, pasalamatan mo siya. Thank you dahil dinala mo ako kay Christ. Thank you dahil nakilala ka. Thank you Lord dahil binigay mo siya sa akin. Kasi kung hindi, wala ko sa simbahan ngayon. Right? So let's have a heart like Paul. Let's move on. For I could wish, sabi pa dito ni Paul, for I could wish that I myself were accursed, separated from Christ for the sake of my countrymen, my kinsmen according to the flesh. Lord, sana ako na lang. Lord, sana pwedeng ako na lang. Sabi ni Paul dito, nung lalaman niya na hindi lahat ng Israel makakasama, so, Lord, pwede bang i-exchange mo na lang yung salvation ko para dun sa kanila? Can you do that? Sa magulang mo na hindi pa nakatanggap kay Christ. Lord, sige na, bibigay ko na yung slot ko para kay mama, kay papa. Kasi gusto ko rin sila ma-save. Lord, bibigay ko na yung slot ko doon sa best friend ko. Kasi gusto ko rin siya ma-save. Do we also have that heart na tulad kay Paul? So naalala nyo pa ba itong mga sinabi niya na willing siyang mag-sacrifice for the people who wants to be? Itong sinasabi ni Paul, itong anguish niya, itong sacrificial words na sinasabi niya. Sinasabi niya to sa mga Jews na gusto siyang patayin. Do you remember that? Ang mga Jews gustong patayin si Paul kasi pinapakalat niya yung word ng Lord. Isipin mo yun, yung mga taong gusto kang patayin, gusto mong isave na ngayon. Kakaiba yung heart ni Paul. Kakaiba yung heart ni Paul. Sana nga magkaroon tayo ng heart ni Paul na merong desire for the lost. May desire ka sa kaibigan mo, sa kakilala mo. Not only He chooses the people around you, but He also chose you to be with other people. So hindi lang siya nagbigay ng tao na magdadala sa iyo kay Christ, pero ikaw binigay ka rin niya sa ibang tao para madala sila kay Christ. So hindi ka lang binigyan ng Lord ng tao na sasama kay Christ, pero binigyan ka rin niya ng pagkakataon para magsama ng ibang tao kay Christ. So, hindi lang siya pumili ng tao na makakasama mo. But on our point number 2 is He chooses you. Pinili ka rin niya. Sabi mo sa katabi mo, pinili ka rin niya.
Di ba? Hindi lang ikaw yung pumili. Hindi lang si Lord ang pumili para sa'yo, pero ikaw ang pinili ng Lord para gumawa ng mga gawain niya. So that is on verse chapter 4 to 9. Sabi doon, who are Israelites to whom he belongs the adoption as sons and daughters, the glory, the covenants, the giving of the law, the temple service, and the promises. So, balikan lang natin sa Romans chapter 8, yung mga pinag-usapan natin for the past few weeks. Diba? Ang message doon is lahat ay favor sa Israelites. Halos na sila halos 100% okay na sila makakadating Halos lahat 100% okay na sila kay Lord. Pero dumating dito sa chapter 9, parang, Lord, ano nangyari? Kala ko okay na yung mga Israelites. Ano nangyari? So dito sa chapter 4, sa verse 4, sinabi niya doon na ang mga Israelites ay punong-puno na ng blessing. Lahat nasa kanila na. Di ba? Una, who are the Israelites? Sino ba yung mga Israelites? Lahat ng blessing ay nasa kanila. To whom belongs the adoptions as sons and daughters. Sabi yan sa Exodus 4. Nung nakay Pharaoh sila, nasa Egypt pa sila. Sabi ng Lord doon, palayain mo yung mga anak ko. So pinili ng Lord na sabihin yon sa mga Israelites. Mga anak ko yan. Next, anong blessing pa meron sila? Ang glory ng Panginoon. Di ba, naalala nyo yung cloud of glory? Yung sila ay nagta-travel. Nung sila ay papunta sa promised land, meron sinabi doon na cloud of glory. Natandaan nyo? And to think of this, these are million people. Sipin nyo, mayroong ulap doon na napakalaki na naglililim sa kanila para hindi sila mainitan sa umaga. At sa gabi naman, mayroong pillar of fire na nagagabay sa kanila para sa dilim. Diba? Kung titignan natin, lahat na lang nasa Israel na Nasa Israelites na Lahat nasa Jews na, lahat na ng pabor nasa kanila. Next, the covenants. Di ba ang covenants, yung circumcision, nasa kanila din. Abraham's covenant, Moses' covenants, and the giving of the law. The giving of the law. Ang law, 10 commandments. Actually, pag pinag-usapan nga natin the law, ang law ba, ang batas ba, ay okay o hindi? Okay bang magkaroon ng batas o hindi ba okay magkaroon ng batas? Because when we're talking about law, ito yung bagay na dapat mong gawin. Pag hindi mo ginawa, may mangyari sa'yo. May consequence. So actually, the law is good. Amen? Kasi kung walang batas, isipin nyo, di ba? Sa kalsada, sa intersection, kung walang traffic light, banggaan na. Kung wala yung red light na yon, edi nagkita-kita tayo sa gitna ngayon. Sama-sama tayo dito. Di ba? The law is good. But the problem are the people. Ang mga sumusunod sa batas. Di ba? Nakita na ang yellow Di ba? Nakita ng yellow Brake po yung tinatapakan sa mga driver po Pag nakita niyo yung yellow, brake po yung tatapakan natin or pipigain natin. Hindi po gas, yung accelerator. That is one kind of law. Kung walang batas, magulo. Kung sa bahay walang batas, magulo. Kung sa school walang batas, magulo. So ang law, binigay sa Israelites, pero parang lalo silang gumulo. Ganyan kakulit yung mga Israelites.
Di ba? Actually, tayo nga kahit may law, magulo pa rin tayo So, same thing goes. Kahit nasa lumang panahon o bagong panahon, magulo talaga ang tao. Kaya ang law, patuloy na nagbabago. Inaayos. Kasi magugulo yung mga tao. Tama? Pero the law is good. The law ay dinisign para magkaroon ng order and peace. Para sumunod ang tao. So meron silang law. Next, meron silang temple service. Meron silang worship hall. Meron silang place of sacrifice. Di ba? Di nyo ba nakikita yung ganda ng lugar natin, ng church? Malaya tayo nakapagpuri ng kamay, nakapagtaas ng kamay para magpuri. Malaya tayo nakakakanta. Malaya tayong nakakatalon. Pero as I observed kanina, salvation is here. Walang gumagalaw. Salvation is here and it lives in me. Ang prayer ko kanina, Lord, sana totoo yung sinasabi nila. Na yung worship songs natin ay hindi kanta lang. Ang worship songs natin is a declaration to God. The declaration to the people beside you nung kumakanta ka. Naririnig niya yan, salvation is here and it lives in me. Worthy is your name. Be exalted in this place na ang glory ng Panginoon ay kumalat dito sa lugar na to. Our worship songs ay para sa Panginoon. Papuri sa Panginoon yan. Diba? Tulad ng Israelites, binigyan sila ng temple service na meron silang lugar para papurian ng Lord. Anong ginawa nila? Nagtayo sila ng ibang rebulto ng Diyos, ibang Diyos na kanila sasambahin. Makulit ba ang Israelites? Makulit. Diba? Makulit ba tayo ngayon? Ganon din. Kasi itong cellphone nyo, nasa temple tayo ng Panginoon, itong cellphone nyo nagiging Diyos. Right? Nagiging Diyos siya. At guilty rin po ako doon. Di ba? Nagno-notes, nagba-Bible. Tama naman. If you are using it for the glory of God, walang mali. But if you are using para makita ko ilan yung nag-like sa story mo, that's different. Di ba? Wala kang pinagkaiba. Wala tayong pinagkaiba sa Israelites. So parehas lang. Right? Di ba? So parehas lang pala. Na binigyan na ako ng Lord ng lahat ng batas, lahat ng promises niya. Parang Israelites lang din pala ako. Nandito ako sa church, nagdadala ako ng sarili kong Diyos. Tama? Diba? Next ay yung promises. So mayroong promises na sila ay bibigyan ng pagpapala. Sila ay magkakaroon ng pagpapalang sobrang dami. And the last is, for the fathers in whom is the Christ, according to the flesh, who is over all, God blessed forever and ever. So huli, beyond doon sa wala yung 5. Anyway, doon sa verse 5, who are the fathers? Who are the fathers? Ito sila binigay din sa Israelites si Abraham, si Moses, si Isaac. So nasa kanila lahat ng mga, sabihin natin, superheroes that time. Lahat ng mga famous na tao nasa kanila na. And lastly, from whom is Christ according to the flesh. This is Messiah. So nasa bloodline ng Israelites si Jesus. Di ba? Kung tayo ngayon, nung tumalon-talon doon si Carlos Yulo, tuwan-tuwa tayo eh. Kasi di ba, Pinoy yan, Pinoy, proud Pinoy. Okay yan, okay yan.
nung pag-uwi dito sa Pilipinas, nagkaroon ng issue. Ano ba yan si Carlos Yulo? Ba't ganyan yan? Sana hindi lang naging Pinoy yan. Diba? Kaya pro-Japan tayo eh. Diba? Actually, yun ang katotohanan. Lahat na lang binigay sa Israelites. Pero ang tanong ni Paul, Lord, bakit? Siguro din ang tanong ng Lord sa kanila, bakit din? Binigay ko na sa inyo lahat Nasa inyo na lahat ng pabor Anong ginagawa nyo? So, dito, with all that promises sa Romans 4-5, lahat ng binigay ng Lord, lahat yan nagpapakita ng puso ng Panginoon. On what point? God wants them to be saved. Kaya lahat ng advantages nasa kanila na. Nasa inyo na si Abraham, nasa inyo na lahat ng covenant, nasa inyo na lahat ng law. Nasa inyo ang 10 commandments. Nasa inyo ang promises. Nasa inyo lahat ng pabor. So despite sa nalaman ni Paul na hindi masisave lahat ng Israelites, on the other hand, kung titignan natin, ang puso ng Lord gusto niya isave lahat ng Israelites. Lahat ng Jews. Kaya niya binigay lahat ng pabor. Ganyan na kamahal ang Israel. Ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa Israel. So ang tanong, did God fail? Sumablay ba ang Diyos? Kasi sa lahat ng sinabi niya, mahal ko ang Israel. Okay ang Israel, lahat bibigay ko sa kanila. So ang tanong, did God fail? Sumablay ba ang Panginoon sa mga promises niya sa mga Israelita? Because if everything is given, all Israelites must be saved. Diba? Sabi nga kay Abraham, lahat ng kaninununuan mo, lahat sila ay tatanggap ng pagpapala. Diba? Ang pangalan nila ay matatanyag sa buong mundo. Lahat na lang ng promises na pabor sa kanila. Pero, ang tanong is, sumablay ba ang Panginoon sa Israelita? Sumablay ba yung word ng Lord sa Bible? Did you ask yourself, nung time na down kayo, parang sumasablay ata yung Panginoon sa akin? Sabi mo, Lord, pagpapalain mo ako, sabi mo, ipapasa mo ako dito sa exam ko kahit di ako mag-review. May sinabi sa Lord na ganun? Wala. Sabi niya, mag-review ka. Pero sabi ng Lord, gabi, sasamahan ka niya. Tama? The word of the Lord didn't fail. Sabi sa Romans chapter 9 verse 6. But it is not as though the word of God had failed. Hindi sumablay ang salita ng Diyos. Sadyang makulit lang ang mga Israelita. Sadyang makulit lang ang mga tao, ayaw nila sumunod. Di ba? Pag hindi tayo sumusunod, doon nakikita yung Christianity natin outwardly. Sugar-coated na Christian. Masakit, di ba? Kasi ang hiningi ko kay Lord, Lord, habang ginagawa ko tong message, Lord, saktan mo ko. Saktan mo kami, Lord God. Kasi habang inaaral ko po yung message, nasasaktan po ako. Hindi ko po maintindihan. Ang hirap po ng Romans chapter 9. But the Lord is good. Why? Kasi sinaktan niya ako habang ginagawa ko tong message. At gusto ko pong maramdaman yung sakit na to. Kasi itong sakit na to, ito yung magbibigay sa atin ng new love for the Lord. Renewed love for the Lord. Hindi porket nandito tayo sa church, okay na. Diba? Dito basta sanctuary lang. This is a hospital for the Christians. Kaya sabi mo ulit sa katabi mo, okay lang malungkot. For the word of God never failed. God's word never failed.
Nor, sabi sa 7, nor are they all children because they are Abraham's descendants. So hindi sumablay ang salita ng Diyos. Sadyang makulit lang ang Israelita. So kung tatanungin natin, kung pabor lahat sa Israelita, dapat dito sa 7, sabi ang sagot dito, ang nakitang wisdom ni Paul dito is, nor are they all children because they are Abraham's descendants. Kasi sabi nga kanila, lahat na ng fathers binigay sa kanila. Si Abraham, si Isaac, si Moses. So hindi porket nasa bloodline ka ni Abraham, ay anak ka na ng Lord. But through Isaac, your descendants shall be named. So hindi sa bloodline pala ni Abraham. So on Genesis chapter 12, sinabi doon, sabi ng Lord, ang saling lahi ni Abraham ay pagpapalain. Tama po? Di ba promise ng Lord yun eh? Nasabi niya lahat ng descendants ni Abraham ay pagpapalain hanggang sa ilang generations dito sa mundo. Eh kung kasama Israelites doon, bakit yung pagpapala ng salvation is parang bitten sa Israelites? Ba't hindi lahat sila na-save? Ito yung sagot. But not all children because they are Abraham's descendants. Hindi lahat ng Israelites ay Israelites. Kung babalikan po natin yung chapter 1. Sabi doon, hindi lahat ng Israelites are Israelites. So wala sa palakasan yan. Hindi porket mabait ka ay anak ka na ng Diyos. Hindi porket anak ako ng pastor, diretso langit na ako. Di ba sinasabi nila, okay lang magkasala, okay lang gawin ko lahat ng masama, anak naman ako ng pastor. Extreme yun. Lumaki naman ako sa Christian school, graduate ako ng Christian school. Okay na ako kay Lord. Every Sunday ako, hindi ako nag-i-skip ng church, every Sunday. Siguro naman okay na ako kay Lord. Pero ang sabi ng Lord, not everyone is Israelites. Hindi lahat ng nasa bloodline ni Abraham ay tatawagin kong anak ko. It has nothing to do with your bloodline. Walang kinalaman yon. Your past or kung ano mang meron ka, it is the grace of God and His promise. Grasya pa rin ng Panginoon. Tama? So regardless, siguro iniisip nyo, pag pumunta ako ng church, if you're a first timer here, welcome po. Kung pumunta ka dito sa church, at iniisip mo, paano yun? May lahi ako namang kukulam eh. Dati akong tikbalang, dati akong lumilipad eh. Tatanggapin ba ako ng Lord? If there is grace, if there is forgiveness, there's grace. Diba? Dati, nangungopia ako eh. Dati, nakasakit ako ng kapwa ko eh. Tatanggapin pa ba ako ng Lord? Still, the Lord will accept you. Walang pakialam ang Diyos sa past mo. Sabi mo sa katabi mo, walang pakialam ang Diyos sa past mo. On verse 8. Yan. On verse 8. That is, it's not the children of the flesh who are the children of God, but the children of the promise are regarded as descendants. Balikan natin yung sa Genesis. Si Abraham ay may 2 anak. Tama, ganon kayo? Yan. Yung isa, si Ishmael, sunod si Isaac. So, si Ishmael ay produkto ng pagmamadali ni Abraham at Sarah. Tama po? So, dito, ina-explain natin yung sinabi dyan sa 8 na it's not the children of the flesh.
hindi sa panglaman. Yung sinasabi kong promise ko sa inyo. So it is not Ishmael, it is Isaac. Si Ishmael kasi ay dahil sa pagmamadali ni Abraham magkaroon sila ng anak. Gumawa sila ng mali. So naging product nun ay si Ishmael. So sinasabi ng Lord dito, si Isaac ay produkto ng promise, ng pangako. So yung grace ng God, gusto niya ipakita yun doon sa promise niya, which is si Isaac. For this is the word of promise. Sabihin mo, promise. At this time, I will come and Sarah will have a son. Dadating ako. Ba't nung dumating ako, may anak ka na bigla? Di ba sabi ko, saglit lang. Siguro tama siya, sobrang tagal siguro na inip si Abraham eh. Si Abraham kasi that time is turning 100. At si Sarah is nasa 90 na. Isipin nyo kung gaano sila katanda. Di ba iba pa rin yung beauty natin ngayon, di ba? Ng ating mga seniors. Isipin nyo si Sarah that time, baka Cuba na yun eh. Di ba, Abraham? Anong bansa meron sa atin dyan? Wala pa ba? Di ba? Kung kukuba-kuba na siya, tapos nabuntis pa siya. Ewan ko, bukol-bukol na si Sarah nun. Pero, nasa isip ko lang po yun. So, si Sarah, ang sabi ng Lord is mag-antay ka. Yun ang sabi nila kay Abraham eh. Ang sabi ng Lord kay Abraham, mag-antay ka, huwag ka magmadali. Di ba? Mag-antay ka. Sabi mo sa katabi mo, mag-antay ka. Huwag ka magmadali. Ibibigay din ng Lord yan. Isaac is the promised son of God. Amen. Kasi binigay niya to out of miraculous act ng Lord. Diba kung titignan natin, imposible siya eh. Kung sa pananaw ng tao, imposible siya na mabubuntis pa si Sarah. But it is the promise of the Lord na kailangan ma-fulfill. Kaya nangyari. So lagi natin tatandaan, hindi paraan natin, kundi sa paraan ng Panginoon. Amen. Sabi mo sa sarili mo, hindi paraan ko. Ano po? Ulit. Hindi sa paraan ko, kundi sa paraan ni Lord. Huwag mong pipilitin ang paraan ng Lord. Huwag mong pipilipitin si Lord. Lord, nagsisimba naman ako, nasa worship team ako. Baka pwede naman. Lord, nag-aaral ako ng RDT every week 5 days. Lord, baka naman, bigay mo na yung promise mo. Lagi natin pinipilit yung kaparaanan natin. Yan ang problema ng Israelites na nakuha natin. Aagree ba lahat doon? Lord, gusto ko sa oras ko. Lord, gusto ko sa panahon ko mangyari to. Nasa lahat ng panahon, Lord, gusto ko sundin mo ako. Hindi niya sinasabi ng Lord eh. Kaya hindi niya biniless si Ishmael kasi nagmadali si Abraham. Kaya biniless niya si Isaac kasi nag-antay si Abraham. Gusto mo ba yung makuha mong promise ng Lord sa'yo ay ampaw? Walang laman, hilaw? Hindi, di ba? Gusto natin fresh. Gusto natin masarap. Gusto natin na-enjoy natin. That is the promise of God. Inaantay, hindi minamadali. Amen. Sabi mo ulit sa katabi mo, huwag ka magmadali. Ang Diyos ang pumipili at kaya kung siya ay nandito nandito si Lord sa lupa. 'Di ba? Hindi ikaw ang pumili sa kanya. Yun yung understanding ko dati. Na si Jesus, nung nandito siya sa lupa, nung nalaman ko yung about sa kanya,
Ako yung pumili sa Lord. Kasi tinanong ako nung 10 years old data ako nun eh. Sinong gustong tumanggap kay Jesus? Taas ako ng kamay. So ako yung pumili. Yun ang understanding ko. Lord, pinili kita over this world. Pero ang sabi pala ng Lord, nung nandito siya sa lupa, pinili niyang mapunta dito sa lupa kasi pinili ka niya. Tanda mo yun, hindi ikaw ang pumili sa Lord. Pinuntahan ka niya dito kasi ikaw yung pinili niya. Amen. Sabi sa Matthew chapter 4:19. Come, follow me and I will make you fishers of men. Ano yung first word? Come. Pag sinasabi ng isang tao sa'yo na come, nakatingin siya direkta sa'yo, di ba? So, ikaw yung pinili niya para sumunod sa kanya at maging tagapangalaga ng kanyang mga tao. Tama? Second example, Matthew 11:28. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Ano ulit yung first word? Come. May invitation ulit. May invitation dun sa taong, di ba pag nagbibigay tayo ng invitation sa mga kinasal na, pag nagbibigay tayo ng invitation, doon sa mga taong pinili natin. Doon sa mga taong pinili natin pumunta doon sa kasal. So that invitation is merong kang taong pinili para pumunta doon sa kasal at bigyan siya ng invitation. So come to me, all who are weary. Teka. Sino yung mga pagod na sa life? Di ba? Ako yun eh. Pagod na sa life, pagod na sa ACADS. Sabi ng Lord, come to me all who are weary. So ikaw yun, ikaw yung pinili ng Lord. On our point number 2, He chooses you. Pinili ka ng Panginoon. Kaya kung ikaw ay nasasaktan, kung ikaw ay lugmok sa buhay, kung ikaw ay nahihirapan, wala kang pera, wala kang nakikitang future mo, sabi ng Lord, pinili kita. Lahat ng nahihirapan, bibigyan ko ng kapahingahan. Di ba ang sweet ng Lord? I will give you rest. At sabi sa John 15:16, siguro dito na matatapos itong pinopoint natin. You didn't choose me, I chose you. Hindi mo pinili ang Lord. Pero ito matindi dito, yung Diyos yung pumili sa'yo. Yung kabanal-banalal kataas-taasan, pinili ka. Di ba ang saya nun? Amen? Pwede ba makita yung saya sa mga mukha nyo? Yan. Ang mga pinili ng Lord. God's sovereign mercy. Point. Yan. He chooses on our third point, He chooses to be sovereign over your life. Yan, wala po yung failed. Ma-edit out ba natin yan? He chooses to be sovereign over your life. Pinili ng Diyos ang mga tao sa paligid mo. Second point, pinili ka niya. Third point, gusto niyang dakilain mo siya sa buhay mo. Siya ang pumili sa'yo. On verse 10 to 18. Sabi doon. And not only that, but there was also Rebecca. Kilala mo si Rebecca? Si Rebecca, yun. So, when she had conceived twins by one man, our father Isaac, for though the twins were not yet born, hindi pa pinapanganak, and had not done anything good or bad. Wala pa nangyayari, wala pa silang pinapatunayan, wala pang kahit ano. So that God's purpose according to His choice would stand. Not because of works, but because of Him who calls. So kahit anong gawin mong pagpapakabait,
it is the sovereign choice of the Lord still stands. Kahit anong paghihirap mo dyan, walang merit yan sa hinihingi nating kaligtasan. So He chooses to be sovereign over your life. Wala pa silang nagagawa, wala pang napatunayan, pero pinili ng Lord ang Diyos para pinili ng Diyos para matupad ang kanyang layunin. It was said to her sa verse 12. Sabadon. It was said to her, the older will serve the younger. So, sinabi natin kanina, ang sovereignty ay yun yung bagay na kailangan natin sundin because He is sovereign over us. So, dito sa 12, the older will serve the younger. Teka lang, parang mali. Di ba, kanina pa natin sinasabi na kalooban lagi ng Diyos. Dahil pinili niya, dahil gusto niya. Pero, sabi dito, the older will serve the younger. Teka lang, Lord, parang mali. Parang hindi ito yung norm namin. Hindi ito yung nakasanayan namin. When we say we are under the sovereignty of God, it is always God, not you. So dito pinakita na the older will serve the younger. Teka lang, Lord, hindi yan yung nakasanayan namin eh. Dapat yung mga bata, sila yung magsaserve doon sa matatanda. Tama? Kasi sabi ng nanay ko, dapat hindi ganito. Sabi ng tatay ko kasi, dapat ganito. Nasanay tayo sa mga ganung bagay. Kung ano yung nakasanayan natin, yun yung ipipilit natin sa Lord. Yun yung dapat masunod. Which is sabi ng Lord dito, hindi. Kung tatanungin natin, Lord, bakit the older will serve the younger? Kasi gusto ng Lord. Walang magtatanong kung bakit. Kasi gusto ng Lord. Because He is sovereign. He has sovereign power. Mahirap tanggapin itong sovereignty ng Lord. Sa totoo lang. Yung sa kanta nga lang kanina, di ba? Sa lahat ng panahon, Lord, sovereign ka pa rin. Masasabi nyo pa rin ba ngayon yan? Lord, kahit nakasanayan ko na to, babaguhin ko para sa'yo because I want you to be sovereign over my life. Gusto ko, Lord, maging dakila ka sa buhay ko. Kaya, Lord, lahat ng nakasanayan ko gusto kong tanggalin. Mahirap siya sabihin. But ito yung sinasabi ng Lord sa atin na kailangan natin gawin. So, sabi sa 13, just as it is written, Jacob I love, but Esau I have hated. Jacob I love, but Esau I have hated. Ano ibig sabihin nito? This is how it is interpreted. Hindi dahil ayaw ni God kay Esau, pero mas matimbang si Jacob kaysa dun sa isa. Yung sinasabi ditong hated is hindi yung ayaw ko dahil galit ako sa kanya. Di ba? Hindi dahil hindi ko gusto yung ginawa niya. Pero sinasabi dito, Jacob I love, mas mahal ko lang si Jacob kaysa kay Esau. Yun lang yun. Yun lang yung gustong sabihin ng Lord. So, wag natin pakialaman ang Diyos. Once we are under the sovereignty of God, wag natin questionin ang Panginoon. Because no one can fathom His wisdom. Walang makakatalo sa katalinuhan ng Lord. Ang Diyos ay hindi nagkakamali. Amen. Diba? Hindi natin mako-question yan. So, ngayon, kung tatanungin natin kung bakit ang Israel. So, bakit nga ba ang Israel? Sa sobrang kulit nila, sa sobrang suwail nila ng Israel, bakit pinipili ng Lord ang Israel? Sabi ito sa Deuteronomy 7, chapter 7, verse 7. The Lord did not make you His beloved, nor choose you because you were greater in number than any of the peoples, since you were the fewest of the peoples, but because the Lord loved you
and kept the oath which he swore to you, to your forefathers. The Lord brought you out by a mighty hand. Bakit Israelites? Kasi sabi ng Lord, kasi mahal ko kayo. Period. So kung tatanungin mo, Lord, bakit ako yung pinili mo? Kasi sabi ng Lord sa atin is, because the Lord loved you. Dahil mahal ka ng Diyos. Dahil mahal ka ng Diyos. On chapter 14 to verse 14 to 18. What shall we say then? There is no injustice with God. Is there? Far from it, for he says to Moses, I will have mercy on whomever I have mercy, and I will show compassion to whomever I show compassion. So bakit Israel? Because mahal sila ng Lord. Regardless kung anong ginawa nila, kung anong ginagawa nila, mahal ko ang Israel. Regardless kung anong ginagawa mo sa buhay mo, ang sabi ng Lord, I love you, and I chose you. Right? Sabi ng Lord, I will have mercy on whomever I have mercy. Ganon pinapakita ng Lord yung sovereignty niya sa mga Israelites. Sa buhay natin. I will show mercy whomever I have mercy. Sabi nga dito, sa Isaiah chapter 55, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So Lord, bakit? Kanina pa natin tanongin, Lord, bakit? Bakit sila? Bakit ganito nangyari? Because it is the sovereign choice of God. Mahirap siya intindihin, mahirap ipasok sa puso na hindi masagot yung mga tanong natin, di ba? Yung mga bakit. Kasi nature ng tao, pag nagtanong tayo ng bakit, dapat may sagot. Sabi ng Lord, hindi nga ganun eh. Hindi ganun. Sermon nga ni Pastor, hindi na natin maintindihan eh. Gusto mo pa, ma-explain ko sa iyo yung ganito. Diba? Hindi nga natin maunawaan yung mga nangyayari sa atin eh. Gusto mo explain ko sa iyo yan, sabi ng Lord? Hindi mo ako maintindihan. Ang gusto na ng Lord is sundin mo siya. Sundin mo yung promise niya. Sundin mo yung sovereignty niya sa buhay mo. Right? On verse 16, so then it does not depend on the person who wants it, nor the one who runs for it, but on God who has mercy. So that salvation na hinihingi natin sa Lord, yung grace, yung mercy na hinihingi natin sa Lord, ay hindi doon sa mga tao na may gusto lang makuha yon, o sa mga taong naghahabol doon, o sa mga taong nagpapakahirap doon. Ang sabi ng Lord, ang sovereignty niya, ang pinili niya, ang decision niya is ibigay ito dahil gusto niyang ibigay. Ang sabi ng Lord, mahal kita. Bakit Lord? Kasi mahal kita. Walang tanong, walang bakit, walang explanation. So same goes with the salvation of the Lord. Bibigyan kita ng salvation kasi mahal kita. Lord, kahit na gumawa ko ng masama, kahit na ganito yung past ko, sabi ng Lord, oo. Yun ang promise ng Lord sa atin. Na kahit anong gawin mo, kahit anong mangyari mo, pag pinili kita, pinili kita. Kasi yun ang gusto ng Lord. So in conclusion, yeah. Can we flash yung 17? Yeah. Romans 17 to 18. For the scripture says to Pharaoh, for this very reason I raised you up in order to demonstrate my power in you, and that my name might be proclaimed throughout the earth.
So then he has mercy on whom he desires, and he hardens whom he desires. So si Pharaoh sa Exodus chapter 7 to 8, si Pharaoh, pinili niyang magkaroon ng matigas na puso sa Lord. Nung sinabi ng Lord na palayain mo na yung mga tao ko, yung nasa Egypt pa sila. Sabi ng Lord, palayain mo na yung mga tao ko. Sabi ni Pharaoh, hindi ko sila papalayain. So matigas ang puso ni Pharaoh. Sabi sa Exodus chapter 7 and 8. Kaya ang ginawa ng Lord, ang response ng Lord sa Exodus chapter 10, sabi doon, God hardened his heart. Dahil matigas ang puso mo, Pharaoh, sige, tutulungan na kita, papatigasin ko na yung puso mo. So ngayon, kinakausap ka ba ng Lord about your heart towards Him? Kasi di ba, ang greatness ng Panginoon is decision niya. Ang grace ng Panginoon ay decision niya. Meron tayo dapat response. Kung sabi ng Lord is, bibigay ko sa iyo yung salvation, pero may kailangan kang gawin. Ang response mo is tanggapin to. So don't be like Pharaoh. Si Pharaoh kasi, lahat ng sinasabi ng Lord sa kanya, nire-reject niya. Matigas ang puso ni Pharaoh. So what I'm trying to say here is, huwag mong tigasan ang puso mo sa Diyos. He chose you to be like that because He wants to. Huwag mong tigasan yung puso mo. Kung kinakausap ka ng Lord, He is, actually para tayong, binigay na sa atin ng Lord lahat eh. May internet, may Zoom, may Facebook. Di ba? Pwede kang mag-church nang nakahiga ka. Pwede kang mag-church nang naliligo ka. Nang hindi ka pa nagtututbrush. Pwede kang umattend ng Bible study sa bahay lang. Naka-electric fan, nakaupo sa desk mo. You have all the ways. Lahat meron tayo. Huwag mo tigasan yung puso mo. Yun lang yung sinasabi ng Lord. Huwag mo tigasan yung puso mo. Lahat na binigay ko sa'yo. Huwag mo lang titigasan yung puso mo. But God is still gracious. Amen. Grabe pa rin ang pagpapala ng Panginoon. An example niya to dito kay Paul. Sa 1 Corinthians 15:8-10. Alam nyo ba itong nagsasalita sa atin sa Romans chapter 9 na may desire sa kapwa niya, sa kababayan niya na magkaroon ng salvation? Ito si Paul dati. And last of all, as to one untimely born, he appeared to me also. Si Paul ang nagsasalita dito. For I am the least of the apostles, and not fit to be called an apostle, because I persecuted the church of God. So dito pa lang pwede na siyang patayin ni God. Pwede nang tapusin yung buhay niya. But God is gracious. Sabi dyan, but by the grace of God, I am what I am. Despite of all the things na ginawa ko. Sabi niya dyan, but by the grace of God, binago niya ako. I am what I am. And His grace toward me did not prove vain. Sa Tagalog ay, hindi nasayang ang biyayang ipinagkaloob niya sa akin. So church, I'm asking you, huwag mong sayangin yung grace na binigay sa'yo ng Lord. Huwag mong tigasan yung puso mo. Lambutan mo lang yung puso mo. Huwag mong sayangin yung biyayang ipinagkaloob niya sa'yo. Regardless of who you are, what your past is. Ang grace ng Lord ay nag-uumapaw pa rin. So this time, I'm calling the team and we'll have an altar call. So, habang
habang nagpe-prepare sila, this song ay na-release noong 1996. So that time, nasa 2 years old pa lang ako. Ang title ng song is, I Love You, Lord. And I lift my voice. So ito ay sinulat ni Lori Klein. So this time, meron silang isang anak. Meron siyang asawa pero nag-aaral pa lang. Nasa college. So this time, sabi niya, ang kwento niya doon is wala silang pera, wala silang pangbayad ng upa. As in, walang-wala sila that time. Kaya sabi niya doon, hanawakan niya yung gitara niya. Siguro best kung babasahin ko sa inyo. So by the age of 24, sinulat ito ni Lori. Sabi niya, it was a dark time in my life. We had no extra money, no friends nearby, no church home. And my husband was busy all the time with his studies. So I didn't drive so I could get away. We lived on a highway in a mobile home. Nakatira lang doon sila sa tabing kalsada. Kasama nila yung mga retired na, yung mga pagod na sa buhay. So doon sila nakatira. So when I needed some encouragement, there was no extra money for long distance calls. So that time, 1996, kailangan mo pang gumamit ng telephone, hulog ka ng coin para makatawag ka sa malayo. So wala siya nun. So there's no way an encouragement will come near her. Kung kailangan niya ng encouragement, wala siyang pera. So the only thing I was committed to was trying to get up each morning before our baby is to spend time with Jesus. So dahil walang-wala ako, ang naiisip ko lang is mag-spend time ako kay Jesus. Bago gumising yung anak namin. Sabi niya, I knew that was where the life was. Yun na lang yung buhay. Si Jesus na lang yung meron. That time. The day the song came, I had gotten up early and was sitting with my Bible and my guitar. May hawak siyang Bible, tsaka gitara niya. So sabi niya doon, ang prayer niya, walang-wala siya. Sabi niya, Lord, wala akong ma-offer sa'yo. Down na down ako, kailangan ko nga ng encouragement, hindi ako makatawag sa iba eh. So sabi doon, she prayed, if you want to hear me sing, would you give me something that you would like to hear? Lord, kung gusto mo akong kumanta, pwede bang bigay mo sa akin yung mga words na gusto mong marinig mo? Yung mapagbigay ng saya sa'yo. So I started strumming on the guitar and the first words came out of my mouth. Walang effort. Una lumabas sa kanya is, I love you, Lord. And I lift my voice. So those words meant a lot to her. Lord, walang-wala na ako. Ang masasabi ko lang is, I love you, Lord. And I lift my voice to honor you. Can we show the lyrics? And I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Ito yung prayer niya. Lord, sabihin mo, ilabas mo sa bibig ko kung anong gusto mong marinig sa akin. At ang unang phrase na lumabas sa bibig niya is, I love you, Lord. That is what the Lord wants to hear from you. I love you, Lord, and I lift my voice. Nung Friday, habang pauwi ako, nagdadrive ako, traffic.
sinadjust ni YouTube yung kanta na yan, I Love You, Lord. Sa dami ng pinagdadaanan sa buhay, yun lang talaga yung masasabi mo, I love you, Lord. And I lift my voice. Yun na lang kaya ko, Lord, ibigay. So now, as one church, I know a lot of you are struggling right now. Wala na kayong maibigay kay Lord kundi, Lord, gusto ko lang tanggapin yung pagmamahal mo sa akin. Kaya church this time, even you are a leader, kahit matanda ka na dito sa church, huwag mong tigasan yung puso mo. Kung bago ka dito sa simbahan, huwag mong tigasan yung puso mo. Because the Lord chose you. Ang gusto niya lang marinig sa'yo is, I love you. Gusto niya lang mag-I love you baka sa Kanya. So now, as one church, let's all rise. And as we sing this song, can we turn off the lights? Let's all be one with God. This is not anymore about the church. It's not anymore about your family. This church family, it's about you and God. If you want this church to grow, if you want this church to be still here, na lumago ang simbahan natin, magsimula ka sa'yo. Let's sing this, church. And as we are singing this, sabihin nyo to na galing sa puso nyo. Sabihin nyo to na may pagpapakumbaba. This is what the Lord wants to hear from you. So as one church, you can go in front and worship the Lord. If you want to be renewed, magkaroon ka ng bagong covenant with the Lord, just go in front. Huwag mong tigasan yung puso mo. Regardless kung gaano ka nakatagal dito, kung gaano ka bago sa church, renew your covenant with the Lord. Accept the Lord Jesus Christ to be your Lord and Savior. Go in front. The church pastors will help you.
Father God, that is the prayer of this church, Lord God. Lord, hawakan mo ang puso ng bawat isa, Lord God. Lord, Father God, this is what we have right now, Lord God. Boses lang namin, Lord. Now, church, pag mo tigasan yung puso mo, if God is talking to you right now, as one church, let's raise our hands. Taas natin yung kamay natin. Close our eyes. As one church, Lord God, lumalapit kami sa iyo, Lord God. Raising our voices to you, Lord God, that we love you, Lord God. We love you, Lord. This church loves you, Lord God. Lord, patuloy mo kaming baguhin, Lord God. Patuloy mo kaming linisin. Lord, kung pinili mo ang Israel, Lord God, hindi, Lord God, magkakaiba, Lord God, na hindi mo kami pipiliin. Ang bawat isa dito, Lord God, ay merong matigas na puso, Lord. Lord, hindi mo sinabi, Lord, na huwag mo kami lalagpasan, Lord God. Lord, palamputin mo ang bawat puso ng isa. So that we can be a church, Lord God, who can testify of your love. Who can testify of your mercy, Lord God. Who can testify about your grace, Lord. Lord, iparamdam mo sa amin, Lord God, na kami yung church na may progress. Kami yung church na hindi stagnant, Lord God. Lord, kami yung church na may desire, Lord God, for the people around Makati, Lord God. Around our places, Lord. Around our workplace, around our school, Lord God. Lord, this church, Lord God, is your church, Lord. Lord, pinili mo kami, Lord God, for your glory. Pinili mo kami, Lord God, to grow. Pinili mo kami dahil mahal mo kami. Dahil pinili mo kami, Lord God. Lord, whatever, Lord God, na lumalabas sa bibig namin, Lord God, may it be a sweet, sweet sound, Lord God, in your ears. Always remind us, Lord God, that we should be a Christian inwardly, Lord. Now we will take Christianity, Lord God, in our lives. Sa puso namin, Lord God. That's what Christianity is. Kaya patuloy mo kaming baguhin. Patuloy mo kaming mahalin, Lord God. That is the desire of this church. Doon tayo papunta, church. Ang sovereignty ng Panginoon sa buhay natin. Acknowledging that He is our Lord, our Savior, the God of our lives. Lord, we thank you, Lord God. Thank you for your word, Lord God. Thank you for your mercy, Lord. Thank you for your grace, Lord. Thank you, Lord God, for choosing us. Lord, above all else, thank you for choosing us despite of our weakness, Lord God. Despite of our lowness, Lord God. Thank you for choosing this church, Lord God. Thank you for using these people, Lord. Thank you for choosing these leaders, Lord God. These pastors, Lord. These church members. Thank you, Lord God, because you loved us, Lord God.
May this be a sweet sound in your ears, Lord God. Lord, we thank you. Accept our clap offerings, Lord God. This is for your glory alone, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So now we will proceed on our communion. Let's stay on the presence of the Lord as we take our seats.